Age. Makalipas ang ilang sandali, malamig na nagsalita si Dongyu. Iwanan niyo ang inyong mga school points. Nang marinig ito ni Su Chen, kumunat ang kanyang noo. Naalala ang sinabi ni Bai Qingyan. Mukhang ang 7-star Chi and Blood Realm na sinasabi ni Bai Qingyan ay ang taong ito. Nang makitang hindi nagsasalita ang tatlo, isang matalas na sinag ng sword chi ang kumislap sa mga mata ni Dongyu. Napakalakas nyo, ngunit hindi kayo ang aking kalaban. Kung ayaw nyong matanggal, iwanan nyo ang inyong mga school points. Sa sumunod na sandali, ang espada sa kanyang likuran ay kusang lumipad sa kanyang kamay. Naglabas ng mahinang ugong, na tila uhaw sa isang laban. Nag-usap ang tatlo, lalabanan ba natin? Ayusin natin siya, turuan natin siya kung paano maging tao. Sa sumunod na segundo, sabay-sabay silang kumilos, sumugod diretso sa kanya. Nang makita ito, malamig na ngumisi si Dongyu. Ang espada sa kanyang kamay ay biglang binunot. Isang napakatinding sword chi ang agad na kumalat. Ang sword technique ni Dongyu ay umabot na sa antas ng sword chi perfection, malapit ng hawakan ang threshold ng sword aura. Kailangang aminin na ang talentong ito. Huwag nang sabihing sa Luocheng Technical College, kundi maging sa buong Huaxia, ay isang napakalakas na nilalang. Talagang napakalakas nyo, ngunit sinabi ko nang hindi kayo ang aking kalaban. Ang aking sword technique ay umabot na sa sword chi perfection. Kapag humiwa ako ng espada, tiyak na may dugo, at kayo, nang makaharap nyo ako, nakatadhana na kayong yapakan ko. Ang yabang mo talaga. Iwinasiwas ni Wang Lin ang kanyang Zanma Dao at humiwa. Alam nilang naunawaan na ni Su Chen ang sword aura. Ngunit hindi pa siya nagyayabang ng ganyan. Gaya ng inaasahan, sa sumunod na sandali, kumilos si Su Chen. Ang Long Yuan sword ay humiwa. Naging isang malabong imahe. Naglabas ng sword chi, at direktang sinira ang sword chi ni Dongyu. Ang lakas ay marahas, at pinatalsik pa si Dongyu ng ilang hakbang. Paglabas ng Long Yuan sword, lahat ng espada ay sumuko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dongyu. Puno ng pagkatakot ang kanyang mukha. Ito ay sword aura chi. Imposible. Paano nangyari ito? Hindi inaasahan ni Dongyu na ang bagong estudyanteng ito na halos kaedad niya ay naunawaan na ang sword aura. Habang siya ay nasa sword chi great perfection pa lang. Ang agwat ay hindi maliit. Dumaan ang sword aura. Hirap na umiwas si Dongyu ngunit nataman pa rin. Ang sword aura ay humiwa sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa. Alam na alam niya kung gusto siyang patayin ni Su Chen. Patay na siya. Nakatayo si Su Chen na nakapamulsa sa likod. Ang Long Yuan sword ay lumulutang sa harap niya. Ang sword aura ay umikot. May dalang malakas na pakiramdam ng panggigipit. Hindi ako madaling humiwa ng espada. Kapag humiwa ako, tiyak na may dugo, siya, na tinaguri ang pinakamalamang nakahalili ng Jian Tianwang. Ngunit ngayon, ang sword technique na ipinagmamalaki niya ay natalo ng isang kaedad niya. At dinurog pa, sa isang iglap, nahirapang tanggapin ni Dongyu ang nangyari sa kanyang puso. Isang bibig ng sariwang dugo ang lumabas. Akala ko pa naman napakalakas. Hindi pala, isang mahinang nilalang lang pala. Kung mahina ka, magsanay ka pa. Ang mga salita ni Wang Lin at Wu Tao ay sobrang tumagos sa puso. Lalo pang ikinagalit ni Dongyu. Ibigay mo na ang iyong mga school points. Sumugod si Wang Lin at direkta siyang hinalughog. Lalo pang nagalit si Dongyu. Iwinasiwas ang kanyang espada at humiwa. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Ngunit sa sumunod na sandali, isang sipa ni Wang Lin ang nagpatalsik sa kanya. Bago pa makarik si Dongyu, sumugod na rin si Wu Tao. Ang ganitong klaseng tao, kulang lang talaga sa palo. Marami na akong nakitang ganyan. Ilang bagbog lang, magiging masunurin na agad. Nagtulungan ang dalawa para bugbugin siya ng husto. Mas malala pa kaysa noong binubugbog nila ang mga dating estudyante kanina. Binagsakan pa ni Wang Lin ng dalawang malalaking bato si Dongyu, na halos mamatay na, ngunit mabuti na lang at hindi ginamit ni Su Chen ang wrench. Tahimik lang niyang tiningnan si Dongyu. Medyo nanghihinayang sa kanyang talento. Ang sword daw talent ni Dongyu ay talagang hindi mahina. Kung makukuha niya ito, naisip niya sa sarili. Inilipat niya lahat ng 8,000 school points ni Dongyu. Isang sword cultivator. Ngunit ganyan kaina ang iyong mentalidad. Kaunting dagok lang. Hindi mo na makayanin. Kung gayon, sa tingin ko ay mas mabuti pang ibenta mo na lang ang iyong espada at magbenta ka na lang ng tofu. Pagkasabi nito, naghanda na siyang umalis. Ang resulta, agad siyang na-trigger ng mga salita ni Su Chen. Hirap siyang tumayo. Tinitigan si Su Chen ng masama. Darating ang araw na lalampasan kita at ibabalik ko ang kahihiyang ito. Bahagyang ngumiti si Su Chen. Hindi masama, maganda ang may determinasyon. Ngunit ayoko. Pagkasabi nito, inutusan niya, bugbugin niyo siya, hanggang sa sumuko siya.
Direktang natigilan si Dongyu. Anong klaseng operasyon ito? Hindi ba't dapat bigyan niya ako ng pagkakataong hamanin siya? Pagkatapos, ang kanyang sword technique ay biglang tumaas. At sa huli, naglaban sila ng walang nanalo o natalo. At pagkatapos ay nagkaroon sila ng respeto sa isa't isa. Bakit hindi siya sumusunod sa karaniwang takbo ng mga pangyayari? Ang mahalaga, isa siyang sword cultivator. Bakit may dala siyang wrench? Pagkatapos, isa na namang matinding bugbugan. Si Dongyu ay direktang binugbog hanggang sa hindi na makatayo. Punit-punit ang kanyang damit. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Ni hindi man lang humihingi ng tawad. Matigas na hindi nagsasalita kahit kalahating salita. Hanggang sa mapagod na sina Wang Lin at Wu Tao sa pagbugbog. Nag-aalalang baka mapatay nila ang batang ito. Saka lang sila tumigil. Habang pinupunasan ang pawis, pagod na sinabi ni Wu Tao. Hanga na ako sa iyo. Respetado kita bilang isang tunay na lalaki. Pagod na ako ngayon. Pagdating sa akademya, sa bawat pagkikitang natin, bubugbugin kita. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapasuko. Tara na, wala nang maraming oras. Kailangan na nating pumasok sa akademya. Sa pintuan ng akademya, may isa pang pagsubok na tinatawag na Crossing the Dragon Gate, pagtawid sa tarangkahan ng dragon. Ito ang pinakamahirap na pagsubok sa entrance exam. Ngunit mayroon ding mga benepisyo. Baka sakaling makakuha pa tayo ng pagkakataong mag-breakthrough dito. Narinig ko na may mga dating estudyante na gagamitin ang pagkakataong ito para sanayin ang kanilang sarili. Humanap ng pagkakataong mag-breakthrough. Hindi ito maaaring sayangin, sabi ni Wang Lin. Sinulyapan ulit si Dongyu. Pagkatapos ay inalis ang basahan sa bibig ni Dongyu. Itinapon sa tabi, at naghanda ng umalis. Huminto si Su Chen. Matalas ang kanyang tingin. Mga Ginoo, tapos na ba kayong manood? Lumabas na kayo. Gusto nyo bang agawin ang aming mga school points o ano? Bakit hindi kayo maging direkta? Nagtatago-tago pa kayo. Wala namang mga dayuhang demonyo rito. Pagkasabi ni Su Chen, may lumabas agad. Sina Lu Qingfeng, Jiang Zini, at Mo Hankong nga. Dala ang kanilang mga grupo. Halos 30 katao lahat. Direkta nilang pinalibutan ang tatlo kina Su Chen. Nakangiti si Lu Qingfeng. Ikaw si Su Chen. Tama ba? Isang 6-star Chi and Blood Realm na kayang bugbugin ang mga dating estudyante. Talagang napakagaling. Sinabi ni Mo Hankong nang may bahagyang pagtataka. Talagang may kaunting kakayahan. Kaya niyang isabit at bugbugin ang mga dating estudyante. Ito ang unang pagkakataon na nangyari na ang mga dating estudyante ay naagawan ng mga bagong estudyante. Binugbog na parang aso. Kung kakalat ito, kaming mga dating estudyante, wala na talaga kaming mukhang may haharap. Lalo na nang makita niyang naunawaan na ni Su Chen ang sword aura. Lalo siyang nagtaka. Gwapo na, may kakayahan pa, nakababatang kapatid. May girlfriend ka na ba? Ngumiting lumabas si Jiang Zini. Nakasuot ng puting bestida. Siya ang diyosa sa puso ng maraming tao sa Luocheng Technical College. Walang takot si Su Chen. Ang Long Yuan sword sa harap niya ay umugang. Handa nang magpakawala ng isang malakas na atake anumang oras. Ano ngayon? Gusto niyong ipagtanggol ang mga iyon? Pilit na tumawa si Lu Qingfeng. Haha, hindi naman talaga ipagtatanggol. Ito ang patakaran ng Luocheng Technical College sa loob ng maraming taon. At saka, sa totoo lang, kaming mga dating estudyante ay sobrang mahirap. Halos wala nang makain. At ang nakababatang kapatid ay mayroong hindi bababa sa 30.000 school points. Mahirap para sa amin na hindi maakit. Pagkasabi nito, si Lu Qingfeng, na walang wude, martial virtue, ethics, ay unang kumilos. Umikot ang dulo ng kanyang sibat. Nakipaglaban kay Wu Tao sa kanyang 6-star Chi Si Realm Cultivation. Akala niya ay madudurog niya si Wu Tao. Ngunit hindi niya inaasahan na si Wu Tao ay hindi nalagay sa dehado. Ngunit hindi rin ordinaryong tao si Lu Qingfeng. Sa pamamagitan ng kanyang napakagaling na spear technique at nakalalamang na cultivation. Mabilis niyang nakuha ang kalamangan. Sinimulang ipitin si Wu Tao sa depensa. Sinabi ni Mo Hankong, mag-ingat ka. Ang dalawang batang ito, bagamat hindi kasing bayantay, abnormal, perverted, ni Su Chen, ay talagang maituturing na mga KYAE, prodigy. Huwag kang magpabeya. Habang nagsasalita, nanliit ang kanyang mga mata. Sumugod na si Wang Lin. Ang iba ay hindi kumilos. Tahimik lang na nanunood. Tutal, isang grupo ng mga dating estudyante ang haharap sa ilang bagong estudyante. Kung kailangan pa nilang sumugod lahat, sobrang nakakahiya na. Mapang-akit ang boses ni Jiang Zini. Unang kikilos. Mukhang ako ang makakalaban ng nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid. Tandaan mong maging malumanay at maawin sa mga bulaklak. Ha, ang kanyang sandata ay isang maliit na punyal.
sa kamay ni Jiang Ziyi. Ito ay maliksi na parang isang duwende. Nanliit ang mga mata ni Su Chen. Ang cultivation ni Jiang Ziyi ay nasa 5-star cheesy realm din. Talagang hindi mahina. Sa sumunod na segundo, naglaban silang dalawa. Si Jiang Ziyi ay labis na nabigla sa kanyang puso. Ang kanyang sword technique ay talagang hindi mahina. Ngunit bata pa siya. Ang kanyang punyal ay napakaliksi. Damahikit ito sa Long Yuan sword na parang nakadikit. Dumausdos sa katawan ng espada patungo sa kamay ni Su Chen. At direkta siyang pinilit na bitawan ang Long Yuan sword. Nang makita ni Jiang Ziyi na nahulog ang Long Yuan sword, hindi niya napigil ang mapangiti. Mukhang bata pa nga ang nakababatang kapatid. Ngunit sa sumunod na segundo, naramdaman niyang may isang bagay na humahampas patungo sa kanya. Likas siyang sumangga, ngunit ang Long Yuan sword ay pumulupot sa kanya. Kaya't hindi makawala ang kanyang dalawang kamay. Tumingala siya at nakita si Su Chen na may hawak na malaking wrench. Humahampas pababa, hindi na niya maiiwasan. Pak! Isang tunog. Umatras si Jiang Ziyi ng ilang hakbang. Naramdaman lang niyang nagdilim ang kanyang paningin. Umikot ang kanyang ulo, at bumagsak sa lupa. Hindi maintindihan ni Jiang Ziyi kung bakit talaga gumamit si Su Chen ng wrench. Talagang may dala siyang wrench. Ang mas hindi niya inaasahan ay hindi man lang marunong maawa sa mga babae si Su Chen. Kahit siya ay babae, hindi niya pinalampas. Nang makitang tulog na si Jiang Ziyi, lumingon si Su Chen. Kinuha ang Long Yuan sword at sumugod diretso kay Lu Qingfeng. Nang makita ito, nanigas ang tingin ni Lu Qingfeng. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis matatalo si Jiang Ziyi. Bagamat pinipigilan niya si Wu Tao sa depensa, hindi niya kayang talunin si Wu Tao. Ngayon, may isa pa. Sa isang iglap, siya naman ang napilitang dumipensa. Nahulog sa dehado. Nang makita ito ng iba pang mga dating estudyante, akmang susugod sila para tumulong. Ngunit pinigilan sila ni Lu Qingfeng. Kung haharapin natin ang ilang bagong estudyante at kailangan pa nating sumugod lahat. Kahit manalo pa tayo, hindi ito magiging marangal. Pagkasabi nito, huminga ng malalim si Lu Qingfeng. Isang malamig na aura, isang walang kapantay na momentum ang lumabas mula sa kanya. Nakita ito ni Mo Hankong. Medyo nagulat, ang taong ito, napilitan na namang gamitin ang galaw na iyon. Alam na alam niya ang lakas ni Lu Qingfeng. Ngunit ngayon, napipilitan na siyang gamitin ang kanyang ultimate martial skill dahil sa dalawang bagong estudyante. Ito ay isang high-grade Zuan rank martial skill. Sa buong Luocheng Technical College, isa lang ang kayang bahagyang supulan ng galaw na ito ni Lu Qingfeng. Sa sandaling ito, muling sumugod ang mga atake ni Wu Tao at Su Chen. Agad na umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog. Pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalat kina Su Chen at Wu Tao. Akala ng lahat ay matatalo na silang dalawa. Ngunit sa sumunod na segundo, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. May dalang walang kapantay na momentum. Umugang ang liwanag. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lu Qingfeng. Naramdaman niya ang isang napakapanganib na aura na paparating. Sa sumunod na sandali, ang liwanag ay direktang nasira. At ang kanyang atake ay naging alikabok. Pagkatapos, isang higanteng isda ang lumangoy sa hangin. Iwinawagayway ang napakalaking katawan nito. Naganap na nabuo mula sa sword aura. Pagkatapos, sa harap ng gulat na mga mata ni Lu Qingfeng, direkta siyang nilamon nito ng buo. Gayunpaman, hindi huminto ang malaking isda. Sa halip ay sumugod ito patungo kay Mo Hankong. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Mo Hankong. Paulit-ulit siyang umatras, ngunit napakabilis ng malaking isda. Sa isang iglap ay nilamon na siya nito. Sa sandaling iyon, lahat ng mga dating estudyanteng naroroon ay natakot. Anong klaseng galaw ito na napakatindi? Ngunit bago pa sila makabawi, sumugod na ang malaking isda patungo sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, medyo namumutla na si Su Chen. Ito ay tanda ng pagkaubos ng lakas, total. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ng buo ang Xiaoyao Sword Art. Ito ay isang high-grade heaven rank martial skill. Sa buong Huaxia, ito ay napakahalaga. Kapag lumabas ito, tiyak na magdudulot ng madugong labanan. Maraming mga sukdulang eksperto ang mag-aagawan dito. Gaya ng inaasahan, lahat ng mga dating estudyanteng naroroon ay direktang nilamon. Bumagsak din sa lupa sina Lu Qingfeng at ang iba pa. Ang kanilang mga damit ay nabahira ng dugo. Ito ay dahil hindi nagpakita ng intensyong pumatay si Su Chen. Nag-iwan lang siya ng ilang hindi malubhang sugat sa kanila. Kung hindi, mga patay na sila ngayon. Sina Wang Lin at Wu Tao ay labis na nabigla. Medyo hindi makapagsalita. Tiningnan nila si Su Chen ng may komplikadong ekspresyon. Alam nilang mas malakas si Su Chen kaysa sa kanila. Ngunit hindi nila inaasahan na sila at si Su Chen ay hindi pala magkaantas.
Kaya nilang makipagsabayan sa mga tulad nina Lu Qingfeng at Mo Hankong. Ngunit maaari lamang silang hirap na sumangga, hindi magtatagal ay tiyak na matatalo sila. Ngunit si Su Chen, isang espada lang ang ginamit. Isang espada lang at direktang natalo sina Lu Qingfeng at Mo Hankong. Kasama ang iba pang mga dating estudyante. Ito ba talaga ang tunay niyang kakayahan? Kasabay nito, sa pinakamataas na tuktok ng Luoshan, isang matandang lalaki ang nakatayo roon. Medyo nagulat din ang kanyang mga mata. Ito ay hindi bababa sa isang high-grade earth rank martial skill. Ano ba talaga ang pinagmulan ng batang ito? Su Chen, tama ba? Mukhang sa batch na ito ng mga bagong estudyante. May ilang magagandang binhi na lumitaw. Ang mga matatandang lalaki sa likuran niya ay pawang nakita ang eksena kanina. At ang kanilang mga mata ay puno rin ng matinding pagkabigla. Napakalakas. Hindi na iyon isang martial skill na kayang gamitin ng isang Chi and Blood realm. Ang halimaw na si Su Chen na ito ay talagang maituturing na isang halimaw. Isang 6-star Chi and Blood realm na nambubugbog sa isang 6-star Chi Si realm. Maging sa buong Imperial Sect, baka mahirap makahanap ng ganyang klaseng halimaw. Ngunit hindi ba't sinabing sira ang pundasyon ni Su Chen? Bakit parang hindi naman siya mukhang may pinsala? Habang nag-uusap ang mga matatandang lalaki rito, mabilis na inilipat ni Wang Lin ang lahat ng school points mula sa mga student ID card ni na Lu Qingfeng at ng iba pa. Nang makita ang numerong 130.000 school points nakadaragdag lang sa kanyang card, direkta ring nagulat si Su Chen. Ganyan karami. Tuwang-tuwang sinabi ni Wang Lin. Ha, yumaman na tayo. Yumaman na tayo. Idagdag pa ang ating mga dating school points. Mayroon na tayong kabuoang 160.000 school points ngayon. Halos pareho lang ang kanilang pinaghirapan. Kaya hindi gaanong malaki ang pagkakaiba sa hatian. Bawat isa ay nakakuha ng mahigit 50.000 school points. Gaano kalaki ang numerong ito? Gaano kayaman? Huwag nang sabihing mga dating estudyante. Sa buong Luocheng Technical College, mayroon kayang may ganyang karaming school points. Pagkatapos, ayon sa talaan, sina Wang Lin at Wu Tao ay parehong nakakuha ng 50.000 school points. Habang si Su Chen ay nakakuha ng 60.000. Tungkol dito, walang tutol sina Wang Lin at Wu Tao. Kanina, kung wala si Su Chen, baka naagawan na sila ng lahat ng mga dating estudyante, lalo na ang ganyang karaming school points. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Su Chen ang araw na malapit ng lumubog. Tara na, malapit nang maubos ang oras. Pagkasabi nito, umakyat ang tatlo sa itaas ng Luoshan. Mabilis na nakarating ang tatlo sa pangunahing tarangkahan ng Luocheng Technical College. Ngunit nang makita ang sira-sirang tarangkahan, kumaibat ang gilid ng bibig ni Su Chen. Ito ba talaga ang isang universidad? Bakit parang haunted university ito? Sa ilalim ng tarangkahan ng paaralan, ilang mga bagong estudyante ang hirap na naglalakad, na tila dinadala ang napakabigat na pressure. Bawat hakbang ay napakahirap, tumutulo ang pawis, mayroon ding direktang bumagsak sa lupa, hindi na makagalaw, hindi na makayanin, at kinaladkad ng mga miyembro ng law enforcement team. Mayroon ding matagumpay na nakapasok sa akademya. Tuwang-tuwang sumisigaw. Ito ang huling pagsubok, ang Crossing the Dragon Gate, pagtawid sa tarangkahan ng dragon. Narinig ko na ito ay isang bagay na naiwan mula sa kasikatan ng Luocheng Technical College. Iba't ibang tao ang makakaranas ng iba't ibang pressure kapag pumapasok. Seryoso ang tingin ni Wang Lin. Isinukbit niya ang kanyang Zanma daw sa likod. Pagkatapos ay naunang lumakad. Nang makitang lumakad si Wang Lin, sumunod din si Wu Tao. Pagkalampas nila sa lugar na ito, opisyal na silang magiging mga estudyante ng Luocheng Technical College. Tumingin si Su Chen sa paligid. Napansin niyang kakaunti na lang ang mga estudyante. Siguro natanggal na sila sa Luoshan. Ngunit ang susunod na Crossing the Dragon Gate ang pinakamahirap. Pinakamataas ang elimination rate. Halos kalahating oras na lang bago lumubog ang araw. Kung hindi pa sila makakapasok sa Luocheng Technical College pagkatapos noon, ituturing silang bagsak. Sa loob ng Luocheng Technical College, nang makita ni Bai Qingyan na ligtas na nakarating si Su Chen sa tarangkahan ng paaralan, bahagyang gamaan ang kanyang dibdib. Mabuti na lang at hindi mo nakatagpo ang tatlong bagong estudyanteng magnanakaw na iyon. Sa sandaling ito, determinado ring lumakad si Su Chen. Ngunit pagdating niya sa tarangkahan ng paaralan, agad niyang naramdaman ang isang mabigat na pressure na parang bundok na dumadagan sa kanya. Kaya't hindi niya napigil ang bahagyang yumuko. Talagang mayroon ngang kakaiba, hindi naman hindi matitiis. Matapos mag-adjust sandali, itinaas niya ang kanyang paa at mabilis na lumakad pasulong. Sa layong 50 metro, mabilis siyang nakalakad ng 40 metro.
Direktang nilampasan sina Wang Lin at Wu Tao. Tahimik na nagmura ng bayantay, abnormal, perverted, ang dalawa. Nagpatuloy sa pagtiis sa pressure na ito. Dahan-daang sumusulong. Nagulat ang iba pang mga bagong estudyante nang makita ito. Akala nila ay sila lang ang nakakaramdam ng pressure. Direkta ring natigilan si Bai Qingyan. Wala pang isang minuto. Nakarating na si Su Chen sa dulo ng daan. Ang pressure dito ang pinakamalakas. Ngunit para kay Su Chen, parang wala lang. Kaya't lumingon siya at naglakad pabalik. Ang kilos na ito ay direktang ikinagulat ng lahat. Isang hakbang na lang at magtatagumpay na siya. Ngunit sino ang mag-aakala na lilinggan pa siya? At saka, direkta pa siyang tumakbo roon. Tama iyon. Direkta siyang tumakbo. Ang mga kilos na ito. Siyempre, hindi para magpasikat, kundi para magulat. Nagulat. Hindi niya inaasahan na sa pamamagitan lang ng pagtalon-talon sa tarangkahan ng paaralan ay magugulat na ang buong guro at estudyante ng Luocheng Technical College. Ang iba, sa pagsubok na ito, ay nakakaramdam ng napakalaking pressure. Hirap maglakad. Ngunit siya, ayos lang. Direkta pang tumakbo roon. Tumatalon-talon. Siyempre, hindi para magpasikat si Su Chen, kundi dahil nararamdaman niyang malapit na siyang mag-breakthrough. Kailangan niya ng kaunting panlabas na pampasigla. Ngunit sa mata ng iba, ito ay pagpapasikat na hanggang langit. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang malakas na momentum ang sumabog mula kay Su Chen. Direkta siyang nag-breakthrough sa 7-star Chi and Blood Realm. Ang eksenang ito ay muling nagpatulala sa buong guro at estudyante sa paaralan. Para sa kanila, ang Crossing the Dragon Gate ay isang pagpapahirap. Ngunit ginamit pa ito ni Su Chen para sanayin ang sarili. Ito ay talagang sobrang niche thin, laban sa langit, defying the heavens. Gayunpaman, matapos mag-breakthrough, hindi siya umalis. Sa halip ay umupo siya ng naka-cross-legged sa dulo. Akala ng lahat ay nagre-regulate lang siya ng kanyang hininga at pinapatatag ang kanyang cultivation. Sino ang mag-aakala na pagdating nila sa dulo? Direkta silang hinaranggan ni Su Chen. Ngumiti ng may kasamaan. Gusto niyong dumaan. Kailangan niyong magbayad. Pagkasabi nito, direktang natigilan ang grupo ng mga bagong estudyante. Ang ibig sabihin, kaya ka nakaupo rito, hindi dahil sa kung ano pa, kundi para maningil. May 20 minuto pa, ibigay niyo sa akin ang inyong mga school points. At maaari na kayong maging mga estudyante ng Luocheng Technical College. Kung hindi, matatanggal kayo. Ang mga nawalang school points ay maaaring kitain ulit. Ngunit ang nawalang slot sa paaralan ay talagang nawala na. Ngumiting sinabi ni Su Chen. Walang tumutol, at naramdaman pa nilang tila may katwiran ang sinabi ni Su Chen. Natigilan ang grupo ng mga bagong estudyante. Nag-alinlangan ng matagal, ngunit kinuha pa rin nila ang kanilang mga student ID card at ibinigay. Ang marunong makisama ay isang John G, taong may talento at birtod. Hinahangaan kita. Pagkasabi nito, pinadaan ni Su Chen ang bagong estudyanteng iyon. Hindi naramdaman ng bagong estudyante na may mali. Nagpasalamat pa nga siya kay Su Chen. Siyempre, ayaw rin naman niyang ibigay. Ngunit sino ba namang matinong tao ang magdadala ng wrench? Sa sandaling ito, si Bai Qingyan sa ibaba ay ganap ng natulala. Lumalabas na ang payaso pala ay ako. Palagi siyang nag-aalala na makakatagpo ni Su Chen ang mga bagong estudyanteng magnanakaw. Ngunit hindi niya inaasahan na si Su Chen pala mismo ang bagong estudyanteng magnanakaw na iyon. Sa ilang minuto niyang pagkatulala, nakakolekta na si Su Chen ng ilang libong school points. Maging sina Wang Lin at Wu Tao ay nahihiya sa sarili. Akala nila ay sapat na silang masama. Sapat na silang walang hiya. Hindi nila inaasahan na si Su Chen pala talaga ang tunay na masama. Mas masahol pa kaysa sa kanila. Anong ginagawa nyo dyan? Lumapit kayo rito. Sa sandaling ito, isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw na parang kulog. Naglakas loob pa kayong sinangkay, hayagan, na hamarang sa dulo ng Crossing the Dragon Gate para maningil ng protection fee. Galit na galit ang din. Akmang susugurin at hihilahin pababa ang tatlo kina Su Chen. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba alam na ito ay paglabag sa mga patakaran ng paaralan? Inunat ni Wang Lin ang kanyang leeg ngunit nagtago sa likuran ni Su Chen. Hindi po namin alam. Aling patakaran ng paaralan ang nagsasabing hindi maaaring maningil ng toll fee dito? Sandaling natigilan ang din. Dahil mukhang tama nga, walang ganoong patakaran. Mula ngayon, hindi na ito maaaring gawin. Kapag pumasok na kayo sa Luocheng Technical College, kailangan yung sumunod sa mga patakaran ng Luocheng Technical College. Kahit gaano pa kaganda ang inyong talento. Kung lalabag kayo sa mga patakaran ng paaralan, mapaparusahan kayo ng naaayon. Maaari pa kayong mapaalis sa paaralan. Pagkasabi nito, nagmamadaling inutusan ng din ng isang tao na baguhin ang mga patakaran ng paaralan.
Ang ganitong nakakahiyang bagay ay talagang hindi na maaaring mangyari pa. Kung hindi, sino pa ang mangangahas na mag-enroll sa Luo Cheng Technical College? Matapos ang seremonya, ang kompetisyon na para sa posisyon ng chief student. Ngunit tila walang gustong umakyat sa entablado. Hindi dahil ayaw ng mga bagong estudyante, kundi dahil alam nilang nandyan si Suchen. Wala ring silbi kung aakyat sila. Makalipas ang ilang sandali, lalo pang dumilim ang mukha ng dean. Talagang wala ni isang umakyat sa entablado. Ang sitwasyong ito, maging mula nang itatag ang paaralan sa loob ng maraming taon, ay hindi pa nangyari. Sa buong Huaxia, ito ay isang napakagulat na pangyayari. Walang magawa, muling nagsalita ang dean. Ang chief student sa pagkakataong ito ay makakatanggap ng gantimpalang 10.000 school points. Ang 10 nangungunang estudyante sa akademya ay magdaragdag pa ng 30.000 school points bilang premyo. Nang umalingaw-ngaw ang mga salitang ito, hindi napigil ang mapatingin ng lahat ng estudyante sa akademya. Lalo pang naakit ang mga dating estudyante. Gusto pang ang tanungin ang dean kung maaari silang magliuban, repeat a year, para makasali. Sa wakas, mayroong hindi nakatiis sa tukso at umakyat. Kahit hindi makuha ang unang pwesto, ang makapasok sa top 10 ay ayos na rin. Nang umakyat ang unang tao, sunod-sunod nang umakyat ang iba pang mga estudyante. Nang makita ito, medyo gamaan ang mukha ng dean. Isang girong responsable ang umakyat sa entablado. Mabilis na nagsimula ang laban. Ngunit si Suchen ay walang kaunting interes na manood. Ang tanging bagay na interesado siya ay ang posisyon ng chief student. School points o hindi school points, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, ang chief student ay maaaring direktang makapasok sa abyss. Ito ang pinaka-interesado siya. Nagpatuloy ang laban sa entablado. Umakyat din sina Wang Lin at Wu Tao. Gaya ng inaasahan, halos nilinis nila ang entablado. Wala man lang silang nakaharap na nangangailangan ng pangalawang galaw. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang sila ang mga boss. Ngunit wala silang intensyong makipag-agawan para sa posisyon ng chief student. Alam ng lahat na hindi sila kalaban ni Suchen. Ang taong ito, hindi pa kumikilos ngayon. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para makuha ang posisyon ng chief student. Mabilis na kakaunti na lang ang natira sa entablado. Sa mahigit 2,000 na bagong estudyante, wala pang 100 ang nangahas na umakyat sa entablado. Si Dongyu, bagamat sugatan, hindi maipagkakailang napakagaling ng kanyang sword technique. Sa pamamagitan lang ng sword technique, nakuha niya ang ika-4 na pwesto. Sina Wang Lin at Wu Tao ay nasa ika-2 at ika-3 pwesto naman. Ang unang pwesto, walang nangahas na umakyat. Ang posisyong iyon, mula pa lang sa simula, ay bakante na. Natigilan ng dean at ang iba pa nang makita ito. Sa mga nakaraang taon, ang labanan para sa posisyon ng chief student ang pinakamatindi. Lalo na pagkatapos lumitaw ang top 10 na nag-aagawan para sa posisyon ng chief student. Ngunit ngayong taon, bawat isa sa kanila ay hindi nakikipag-agawan para sa posisyon ng chief student. Maging ang ika-2 at ika-3 pwesto, iilan lang ang nangahas na makipag-agawan. Sa halip, lahat sila ay nakatuon sa pakikipag-agawan para sa ika-4 na pwesto. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-daang umakyat si Suchen sa entablado. Chief student, ako ang gagawa. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Ang mayabang na mga salitang ito. Wala ni isang tumutol. Walang nangahas na magsalita, kahit hindi pa siya kumikilos. Walang magdududa sa kanyang lakas. Dumilim ang mukha ng dean. Ngunit ang lakas ni Suchen ay talagang hindi mahina. Karapat-dapat siyang maging chief student. Sa wakas, ang gantimpalang 10.000 school points ng chief student ay inilipat sa student ID card ni Suchen. Ayon sa mga patakaran, ang mga premyo ng top 10 ay ipapamahagi lahat ng chief student. 30.000 school points ang direktang napunta sa kamay ni Suchen. Lahat sila ay nakatingin kay Suchen. Sa normal na sitwasyon, ang premyong ito ay ipapamahagi ayon sa ranggo. Ang nasa unahan ang kukuha ng mas malaki. Ngunit nang mapunta ito sa kamay ni Suchen, hindi natiyak. Biglang nagsisi ang dean. Boss Su. Umikot ang mga mata ni Wang Lin. Direktang sumigaw. Ang biglaang boses ay ikinagulat maging ni Suchen. Minamaliit na sinulyapan ni Wu Tao si Wang Lin. Ang taong ito, marunong talagang manuyo, ngunit agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Wang Lin. Sumigaw pa ng mas malakas kaysa kay Wang Lin. Natulala ang 7 natitira, bahagyang natigilan. Pagkatapos ay sumigaw din. Tanging si Dongyu lang ang tila naiiba. Nakatulala sa isang tabi, naghihintay pa rin na ipamahagi ni Suchen ang mga school points. Mukhang napilitan si Suchen. Kayo naman, pinapahirapan niyo ako. Pagkatapos, inilipat niya ang 8,000 school points sa card ni Wang Lin.
Si Wu Tao ay nakakuha rin ng 8,000. Ganoon na lang, nawala na ang 16.000 sa 30.000 school points. 14.000 na lang ang natira. Nagpatuloy siyang mamahaji sa iba pang natitira. Maliban kay Dongyu, bawat isa ay nakakuha ng 2,000 school points. Ang natitirang 2,000, wala siyang intensyong ibigay kay Dongyu. Direktang natulala si Dongyu. Maging ang Dean at ang iba pa ay kumaibat ang mga gilid ng bibig. Hindi alam kung ano ang sasabihin sa ginawa ni Su Chen. Tiningnan ni Wang Lin at Wu Tao si Dongyu na parang isang tanga. Ang Jianghu ba ay tungkol sa pagpatay? Hindi. Ang Jianghu ay tungkol sa pakikisama. Tiningnan ni Su Chen si Dongyu na nagugulat. Ay nako, itong utak ko naman. Nakalimutan na kita. Pagkasabi nito, inilipat niya ang mga school points sa card at ibinigay kay Dongyu. Kasalanan ko, na ipamahagi na lahat ang 30.000 school points. Ang bahagi mo, ako na ang mag-aabono mula sa sarili kong bulsa. Hindi mo na kailangang magpasalamat pa sa akin. Sa puso ni Dongyu, may isang sandaling naramdaman niyang si Su Chen pala ay medyo mabait din. Hanggang sa matanggap niya ang card at makita ang numero roon 1,000 school points. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Dongyu si Su Chen. Akala niya ay nagkamali lang ito. Tama iyan. Mula sa sarili kong bulsa iyan. Alam mo naman, pareho tayong estudyante. Saan naman ako kukuha ng ganyang karaming school points? Sa pagkakataong ito, ikaw muna ang magtitiis. Pagdating ng panahon, babawi ako sa iyo. Pagkasabi nito, halos matawa na sina Wang Lin at Wu Tao. Talagang si Su Chen pala ang tunay na masama. Sa harap niya, sila ay masyado pang bata. Ngunit sino ba ang masisisi? Ang iba ay sumisigaw na ng, Boss Su, tanging siya lang ang parang isang pugo na nakatulala roon. Puno ng pangmamaliit ang mukha. Nagalit si Dongyu. Su Chen, sobra ka na. Paano niya hindi makikita na ito ay sinadya ni Su Chen? Galit na ibinato niya ang card sa lupa. Direktang itinutok ang kanyang espada kay Su Chen. Nagulat din ang mga dating estudyante. Hindi pa sila nakakita ng ganyang klaseng operasyon. Bakit sila lahat ay nakakuha ng 2,000 school points? Ako, 1,000 lang. Malinaw na pinupuntirya mo ako. Nang marinig ito ni Su Chen, bahagya siyang ngumiti. Kung gayon, ayon sa sinabi mo, sige, basta't pumayag silang ibigay ang kanilang mga school points. Hahatiin ko ulit. Pagkasabi nito, agad na umatras ang ilang natitira. Nasa kamay na nila ang mga school points. Sino pa ang magbibigay nito? Hindi naman sila tanga. Nanginginig sa galit si Dongyu. Masamang tinitigan si Su Chen. Pagkatapos ay gumawa ng isang nakakagulat na kilos. Din, sinasadya niya akong puntiryahin. Natigilan din ang Din. Hindi niya inaasahan na si Dongyu ay magsusumbong pa. Ngunit wala na siyang magawa. Si Dongyu ang taong pinaghirapan niyang hanapin. Hindi niya maaaring hayaang mawala ito. Sinabi niya, Su Chen, medyo sobra na nga iyang ginagawa mo. Ibigay mo na sa kanya ang mga school points. Nang marinig ito ni Su Chen, kumunat ang kanyang noo. Sinulyapan si Dongyu. Natuklasan niyang si Dongyu ay masamang nakatingin sa kanya. Na tila sinasabing, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Pagkatapos, talagang naglipat si Su Chen ng 2 school points kay Dongyu. Agad na naging mayabang ang tingin ni Dongyu kay Su Chen. Natila ng hahamon. Akala niya ay nakuha na niya ang kiliti ni Su Chen. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Wang Lin at Wu Tao. Hindi naman mabuting tao si Su Chen para kusang maglabas ng 2,000 school points para kay Dongyu. Gaya ng inaasahan, sa sumunod na sandali, kumilos si Su Chen. Gusto kitang haminin. Pagkasabi nito, bago pa makarik si Dongyu, sumugod na si Su Chen. Itinaas ang kanyang kamay, at sumuntok. Hindi man lang nakarik si Dongyu. Ang suntok na ito ni Su Chen ay tumama sa kanyang dibdib. Direktang nagpatumba sa kanya sa lupa. Pagkatapos, kinuha ang kanyang student ID card. At inilipat lahat ng school points sa loob nito. Natulala si Dongyu. Nakahandusay sa isang tabi. Hindi alam kung ano ang nangyari. Ang eksenang ito ay ikinatulala rin ng lahat sa Luocheng Technical College. Talagang hindi nila inaasahan na gagawin ito ni Su Chen. Hindi napigil ang sabihin ng Dean. Sobra na, ngunit wala na ring magawa ang Dean. Ang mahalaga, nasa entablado pa rin sila. Ayon sa mga patakaran, sa entablado, maaaring ang hamanin ang kalaban. May mga ganito ng sitwasyon noon, pagkatapos ipamahagi ang mga school points. Agad na naghahamon sa isa't isa para agawin ang mga school points. Sobrang sakit ng ulo ng Dean. Walang magawa, pinababa niya muna si Dongyu. Pagkatapos, personal siyang nagbigay kay Dongyu ng 1,000 school points. Nag-aalalang baka ang estudyanteng pinaghirapan niyang hanapin ay maapi hanggang sa umalis.
Matapos makumpirma ang chief student, direkta nang naglaho ang dean. Iniwan ang lahat ng mga bagong estudyante kay Meng Chen. Siya naman, hindi alam kung saan nagpunta. Pagkatapos, dinala ni Meng Chen ang mahigit 2,000 na bagong estudyante sa likod ng bundok. Ang bumungad sa kanila ay 2 matataas na dormitoryo. Sa likuran ng mga dormitoryo ay isang villa area. Sa tabi ng villa area ay isang hilera ng maliliit na independenteng bahay. Mas mababa ang kalidad kumpara sa mga villa. Medyo nagulat si Su Chen. Hindi niya inaasahan na ganito kaganda ang mga pasilidad ng isang technical school. Si Meng Chen ay nag-anunsyo. Ang 10 nangunguna ay maaaring manirahan sa mga maliliit na independenteng bahay sa tabi. Ang iba naman, 10 tao bawat grupo, ay pupunta sa dormitoryo para maghintay ng room assignment. Kumunat ang noo ni Su Chen. Sinulyapan ang villa area. Pagkatapos ay naglakad patungo sa isang maliit na independenteng bahay. Kung ikukumpara, ang pagkakaroon ng isang maliit na independenteng bahay ay hindi na masama, hindi na kailangang magsiksikan ang 10 tao sa isang kwarto. Sina Wang Lin at Wu Tao ay mayabang ding naghahanap ng sarili nilang maliit na bahay. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa. Huminto sila. Ang kanilang mga mata ay napunta sa pasukan ng villa area. Nakita nila sa pasukan ang ilang mga foreign students na nagtatawanan at pumapasok sa isang villa. Ang eksenang ito, syempre, hindi lang si Su Chen ang nakakita, kundi halos lahat ng mga estudyante. Umubo si Meng Chen. Ibinalik ang atensyon ng lahat. Huwag nyo nang tingnan pa. Kunin nyo na ang inyong mga room card. Pagkasabi nito, walang nagsalita, at walang kumilos. Hindi rin alam ni Meng Chen kung ano ang sasabihin. Tutal, bawat batch ng mga bagong estudyante na pumapasok ay dumadaan sa ganitong sitwasyon. Wala rin siyang magawa, gusto rin niyang paalisin ang grupong iyon. Ngunit hindi ito isang bagay na kaya niyang pagdesisyonan. Ni hindi rin ito kayang pagdesisyonan ng dean. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa mga bagay na hindi kayang kontrolin ng isang Marquee Realm na tulad niya. Kung naiinis kayo, magsikap kayong mag-cultivate, sa pamamagitan lamang ng lakas. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa tuktok. Magkakaroon kayo ng karapatang magtakda ng mga patakaran. Magkakaroon ng karapatang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi bababa sa ngayon. Hindi kayo, ni kami, ang makakapagbago nito. Pagkasabi nito, yumuko ang lahat ng mga bagong estudyante. Hindi alam kung ano ang iniisip. Nag-alinlangan sandali si Su Chen. Ngunit sa huli ay hindi pa rin siya kumilos ng padalos-dalos. May kaunti siyang talento, ngunit ngayon ay nasa 7-star Chi and Blood Realm pa lang siya. Ang pagbabago sa mga bagay na ito ay imposible. Ang isang henyo na hindi pa lumalaki ay walang halaga. Ang bagay na ito ay may kinalaman hindi lang sa Luo Cheng Technical College, kundi sa lahat ng mga universidad sa buong Huaxia. Maghintay lang kayo, mapapaalis din sila. Sinulyapan ni Su Chen ang villa area. Pagkatapos ay naghanda ng umalis. Sino si Su Chen? Lumabas ka rito para sa akin. Isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nakaakit ng tingin ng lahat ng mga bagong estudyante. Sino ba ang hindi nakakaalam na siya ang chief student ng mga bagong estudyante? Ang manggahas na gumawa ng gulo sa kanya ay maaari lamang na isang dating estudyante. Pagkatapos, may nakakita sa ilang mga taong may blonde na buhok at asul na mga mata na lumalabas mula sa villa area. Sino si Su Chen? Lumabas ka rito, bago pa makapagsalita ang mga bagong estudyante. Muling nagmura ang matipunong lalaking iyon. Malamig na lumakad si Su Chen. Sumunod sa kanya sina Wang Lin at Wu Tao. Halos alam na nila kung ano ang nangyayari. Mayabang na lumakad si Wang Lin. Diretsong nagmura. Anong kailangan mo sa lolo mo? Sinaman ng tingin ni Wang Lin ang matipunong lalaki. Ikaw si Su Chen. Ikaw ang sumakit sa kapatid ko. Dapat alam mo kung bakit ako nandito. Lumalabas na kuya ka pala ng dayuhang demonyong iyon. Oo, ako nga ang sumakit sa walang kwentang kapatid mo. Ano, gusto mo ring masaktan? Walang takot na diretsong sinabi ni Wang Lin. Ang taong ito na may blonde na buhok at asul na mga mata ay ang kuya ni Bill. At siya rin ang pangatlong pinuno ng Foreign Student Alliance na binanggit ni Lu Qingfeng. Nasa 6-star Chi Realm Cultivation siya. Napakagaling. Ganyan ba kayabang lahat kayong mga taga-Huaxia? Kung gayon, tuturuan ko kayo kung paano maging tao. Mula ngayon, kapag nakikita nyo kami, kailangan nyong umiwas. Malamig na sinabi ni Wind. Iwinasiwas ang kanyang kamay. Sa likuran niya, 3 matitipunong lalaki at isang maitim na lalaking maskulado ang lumabas. Pagkatapos, sumugod ang 3 lalaki. Sumuntok patungo kay Su Chen. Ang kanilang mga kilos ay pawang mga killing moves. Gustong direkta siyang patayin. Tumigil kayo. Bawal makipag-away sa loob ng akademya. Akmang kikilos na si Su Chen ng isang mahigpit na sigaw ang umalingaw-ngaw.
Sa sumunod na segundo, nakita ang ilang mga dating estudyante na mabilis na tumatakbo papalapit. May suot na armband ng law enforcement team sa kanilang mga braso. Sinulyapan lang ni Wind ang mga miyembro ng law enforcement team at nagsabi, "Wala akong intensyong bigyan ng respeto ang law enforcement team. Chin Hao, wala itong kinalaman sa iyo. Umalis ka na." Lumapit si Chin Hao. Bahagyang kumunat ang noo. "Ito ang Huaxia. Ito ang Luocheng Technical College. Umaasa akong susundin mo ang mga patakaran ng Luocheng Technical College." Malamig na ngumisi si Wind. "Paano kung hindi ako susunod?" Pagkatapos, bigla siyang sumuntok. Walang pag-aatubili. Ginamit ang kanyang 6-star Cheesy Realm Cultivation. Gustong direkta niyang pilayin si Chin Hao. Isang grupo ng mga mababang uring baboy. Karapat-dapat din bang mamahala sa akin? Kayong mga bagong estudyanteng ito. Tandaan niyo ito para sa akin. Dito, karapat-dapat lang kayong kumain ng kaning baboy. Karapat-dapat lang kayong manirahan sa kulungan ng baboy. Habang nagmumura, nakipaglaban si Wind kay Chin Hao. Ang tatlong iba pang foreign students ay sumugod din patungo kay Su Chen. Biglang naging magulo ang eksena. Nang makita ito, puno ng galit ang mukha ng mga bagong estudyante. Mahigpit na ikinuyom ang kanilang mga kamao. Sa sarili nilang teritoryo, inaapi sila ng isang grupo ng mga dayuhang basura. Nakakahiya, putang ina, patayin natin sila. Hindi alam kung sino ang sumigaw. Direkta ng sumugod, bagamat sila ay pawang nasa Chi and Blood Realm Cultivation lang. Hindi nila makayanan ang dami nila mahigit 2,000 katao. Kahit Cheesy Realm pa yan, hindi nila kakayanin. Lalo na't may isang bayantay, abnormal, perverted, na tulad ni Su Chen sa gitna nila. Walang sinabi si Su Chen. Ngunit ginampanan na niya ang papel ng isang chief student. Binunot niya ang Long Yuan sword. Mag-isang hinaranggan ang atake ng 3 foreign students. Patayin natin sila. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung kaninong teritoryo ito. Na-update na. Na-update na. Ang Sword God University ay na-update na naman. Kanina lang. Walang pakundangan ng kumilos ang ilang mga dayuhang demonyo laban sa kanila. Nang makita ito, hindi na sila pinagbigyan pa ni Su Chen. Direkta niyang binunot ang Long Yuan sword. Mag-isang hinaranggan ang atake ng 3 foreign students. Patayin natin sila. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung kaninong teritoryo ito. Pagkasabi nito, umikot ang liwanag ng kanyang espada. Sunod-sunod na sword aura ang direktang nagpatalsik kay Wind ng paulit-ulit. "Fuck, gusto kitang patayin." Nagalit si Wind. Siya ay napatalsik ng isang dilaw na tao. Ang mahalaga, ang mga dilaw na taong ito ay nang-ahas na saktan ang kanilang mga tao. Ngunit katatapos lang niyang magsalita, ang malabong imahe ng malaking isda na nabuo mula sa sword aura ay sumugod na patungo kay Wind. PFFT. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Wind. Ang kanyang kanang kamay ay direktang naputol. Sariwang dugo ang tumulo sa lupa. Si Meng Chen sa dormitoryo. Nang marinig ang ingay, ay lumabas. Agad niyang nakita ang isang malaking magulong labanan. Agad siyang nagalit. Bagong pasok pa lang ang mga estudyante. Nangyari na agad ang ganito. Talagang wala pang nangyaring ganito noon. Ngunit nang makita niyang ang mga bagong estudyanteng nambubugbog ay mga foreign students. Napapikit si Meng Chen. Naalalang mayroon pa siyang hindi natapos na gawain. At lumingon pabalik sa dormitoryo. Si Wind ay sumisigaw. Gumugulong sa lupa. Walang pakundangang sumugod si Su Chen at binugbog siya ng husto. Ang wrench ay nabaluktot na sa paghampas. Mabilis. Si Wind at ang ilang iba pa ay direktang binugbog hanggang maging parang mga asong basahan na nakahandusay sa lupa. Hindi na makagalaw. Medyo natigilan din si Chin Hao. Hindi niya inaasahan na direktang puputulan ni Su Chen ang isang braso ni Wind. Si Wind ay ang pangatlong pinuno ng Foreign Student Alliance. Ang bagay na ito, baka hindi na maayos ng maayos. Kung gagawa ng gulo ang grupong ito, magiging napakagulo. Su Chen. May sasabihin pa sana si Chin Hao. Ngunit ang mga salita ay hindi niya malaman kung paano sasabihin. Nagpadala na ako ng mensahe kay Boss Kao. Huwag ka nang mag-alala. Ikaw ang chief student ng mga bagong estudyante. At miyembro ka rin ng student union. Ang student union ang susuporta sa iyo sa bagay na ito. Sabi ni Chin Hao. Nagmamadaling tumawag kay Cao Feng. Hindi biro ang bagay na ito. Ngunit si Su Chen ay hindi gaanong nag-alala. Malamig niyang sinulyapan si Wind. Pinigilan ang mga bagong estudyante. Kung bubugbugin pa natin, mamamatay na siya. Tutal, hindi naman maaaring pumatay sa loob ng akademya. Mula sa villa area ni Wind, isang Japanese foreign student ang lumabas. Nang makitang si Wind ay nakahandusay sa lupa na parang asong basahan. Natakot siya. Nagmamadaling tumakbo papalapit. Umalis kayo. Lahat kayo. Umalis kayo. Anong ginagawa nyo? Alam nyo ba kung sino ang sinasaktan nyo?
Hindi makapaniwala si Inaw na si Wind ay sinaktan ng tao. At naputulan pa ng isang kamay. Ito ay talagang hindi maliit na bagay. Ang Luocheng Technical College, maging ang Luocheng, ang Huaxia, ay kailangang magbigay ng paliwanag. Sino ang gumawa nito? Sinong hinayupak ang gumawa nito? Lumabas ka rito at lumuhad para sa akin. Sigaw ni Inaw. Galit na galit. Sigurado siyang hindi mangangahas na saktan siya ng mga taong ito. Ngunit katatapos lang niyang magsalita, ilang sampal na ang ibinigay sa kanya ni Wang Lin. Natigilan si Inaw. Talagang may nangahas na saktan siya. Agad siyang nagalit, tumayo, akmang kikilos. Ngunit pinalibutan na siya ng mga bagong estudyante. Masamang nakatingin sa kanya, sa harap ng mga Hapon. Hindi na ito maliit na alitan lang. Maging ang ilang tao ay tahimik nang bumunot ng mga kutsilyo. Hindi nang ahas na kumilos si Inaw. Paulit-ulit na umatras. Sige, napakagaling. Ang galing nyo. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Pagkasabi nito, tumakbo siya papasok sa villa area. Malamig na umismed si Suchen. Alam niyang tiyak na tatawag ng tao ang taong ito. Ang susunod, baka kailangan na nilang harapin ng direkta ang Foreign Student Alliance. Ngunit ano naman ngayon, kung natatakot siya, hindi na sana siya kumilos noong nasa Luoshan pa lang sila. Ang isang martial artist ay kailangang maging matapang at sumulong. Kung laging natatakot sa kung ano-ano, para saan pa ang pag-cultivate? Kung pinapanood lang na inaapi ang sariling kababayan sa sariling teritoryo ng mga dayuhan at hindi nangangahas na magsalita, ano pa ang saysay ng pag-cultivate? Mas mabuti pang umuwi na lang at maghakot ng dumi. Ang Huaxia ay hindi na ang Huaxia noon. Kumunat ang noo ni Chinhao. Bagamat labis siyang naiinis sa mga foreign students na ito, hindi pa siya nang ahas na gumawa ng ganito. Talagang nakakaganti. Ngunit ang susunod na mangyayari, baka maging magulo na. Matapos malaman ni Cao Feng ang nangyari, malakas siyang pumuri. Magaling. Ang batch na ito ng mga bagong estudyante ay talagang napakalakas. Ginawa nila ang bagay na matagal ko nang gustong gawin ngunit hindi ko pa nagagawa. Pagkatapos, nagmamadali siyang tinawagan sina Lu Qingfeng at ang iba pa para ipaalam sa buong student union. Isang malaking grupo ng mahigit 1,000 tao ang galit na pumunta sa dormitoryo ng mga bagong estudyante. Sa sandaling ito, maaga pang dumating ang mga miyembro ng Foreign Student Alliance. Ang nangunguna ay ang pinuno ng Foreign Student Alliance. Isang matipunong lalaking may matang parang lawin at kulot na buhok, na nagngangalang Henry. Nasa 7-star Cheesy Realm Cultivation siya. May taas na 2 metro, na parang isang toreng bakal na nakatayo sa harap ni Wind. Mahigpit na nakakunot ang kanyang noo. Walang kwenta. Nagpasakit ka pa sa ilang mga dilaw na baboy. Nakakahiya ka ba? Sinulyapan ni Henry. Walang gaanong emosyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin kay Suchen. Pagkatapos, nang makitang si Cao Feng ay papalapit kasama ang kanyang mga tauhan. Direktang nagsalita si Henry. Cao Feng, bigyan mo ako ng paliwanag. Bahagyang kumunat ang noo ni Cao Feng. Malinaw na ang mga tao mo ang unang kumilos. Ang mga tao namin ay maituturing lang na lehitimong pagtatanggol sa sarili. Hindi pa nga kita tinatanong ng paliwanag. Ang mga salita ni Cao Feng ay medyo ikinagulat ni Suchen. Sinulyapan niya si Cao Feng. Natuklasan niyang si Cao Feng ay nakatingin din sa kanya. Hindi sinunod ni Henry ang sinabi ni Cao Feng. Sa halip ay nagpatuloy sa pagtatanong. Kung gayon, gusto mo nang protektahan ang salarin. Matalino kang tao. Para sa isang tao, maapektuhan ang pagkakaibigan nating dalawa. Baka hindi sulit. Bukod dito sa inyong lugar, lahat ng batas ay pabor sa amin. Sigurado ka bang gusto mong gawin iyan? Pagkasabi nito, isang bakas ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Henry. Ang mga walang kwentang batas na ito ang ugat kung bakit ganyan kayabang ang mga basurang ito. Walang pakialam si Cao Feng. Ano ngayon? O gusto mong makipag-away? Tutal, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nag-away tayo. Malamig na tiningnan ni Henry si Cao Feng. Malinaw na hindi niya inaasahan na magiging ganyan kasuplado ito. Kailangan ko lang ang salarin. Ang bagay na ito ay maaaring ituring na hindi nangyari. Malinaw na ang ibig niyang sabihin. Si Suchen lang ang kailangan niya. Sa sandaling iyon, lahat ng mga bagong estudyante ay nakatingin kay Cao Feng. Bagamat hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Cao Feng. Alam din nilang si Cao Feng ay malamang na may mataas na prestihiyo sa akademya. Ngunit kung ibibigay niya si Suchen, talagang hindi maaari, kaya't hindi na nakatiis pa ang mga bagong estudyante sa walang kwentang ugaling ito. Sumabog sila. Anong kalokohan? Sa sarili nating teritoryo, papayag pa ba tayong apihin ng mga dayuhang demonyong ito? Tama iyon. Matagal ko nang kinaiinisan yan. Kung hindi, makipag-away na lang tayo. Sino ang matatakot? Apo na lang. Ang kanilang ugali ay parang sinasabing gagawin nila ito.
Ngunit wala ni isa ang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. Lahat sila ay nakatingin kay Suchen. Siya ang chief student ng mga bagong estudyante. At siya rin ang boss ng kanilang batch. Kanina, siya rin ang namuno sa kanila para bugbugin ang mga dayuhang demonyong ito. Tiningnan ni Suchen si Cao Feng. Gustong-gusto niyang malaman kung ano ang susunod na gagawin ni Cao Feng. Ngunit hindi pinansin ni Cao Feng ang tingin ni Suchen. Nang marinig ang sinabi ni Henry, halos walang pag-aalinlangan. Putang ina mo, gusto mong ibigay ko ang aking kapatid. Managinip ka, ang bagay na ito, ang mga tao mo ang sadyang gumawa ng gulo. Kung ayaw mong palampasin ito, hindi ako mag-aatubiling dalhin ang mga miyembro ng student union para makipaglaro sa inyo. Putang ina ng mga walang kwentang patakaran. Kung kaya mo, paalisin mo na kaming lahat. Ang katigasan ni Cao Feng ay ikinilang ni Suchen. Mabuti na lang at hindi lahat ng dating estudyante ay duwag. Isang dating estudyante sa tabi ang kumunat ang noo. Pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cao Feng, Boss Cao, baka mas mabuting ibigay na lang natin si Suchen. Hindi biro ang bagay na ito. Kung gagawa ng gulo ang grupong ito, magiging napakagulo. Bukod dito, ang mga nasa itaas ay hindi tiyak na papanig sa atin. Ang resulta, katatapos lang magsalita ng dating estudyante. Isang sampal na mula kay Cao Feng ang direktang tumama sa kanyang mukha. Ang ibig mong sabihin, gusto mong ibigay ko ang aking nakababatang kapatid para ayusin ang lahat. Para maging isang duwag na pagong. Sino pa ang may ganitong iniisip? Maaari nang tumayo ngayon. Malinaw na nagalit si Cao Feng. Nagalit dahil masyadong malambot ang buto ng mga taong ito. Ang student union ay nakakatanggap ng prioridad na resources. Sila ang pundasyon ng Luocheng Technical College. Kayong mga putang ina, wala kayong kaunting buto. Karapat-dapat ba kayo sa mga resources na ibinibigay sa inyo ng akademya? Bawat isa sa inyo, may mukha pa talaga. Mas masahol pa kayo sa mga bagong estudyanteng may buto. Lahat kayo, naging aso na ba kayo sa pag-cultivate? Hindi napigil ang magmura ni Cao Feng. Mabuti na lang at walang tumayo. Sa sandaling ito, mabilis ding tumakbo papalapit sina Lu Qingfeng at ang iba pa. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay hindi pa gumagaling. Puno sila ng benda, ngunit puno ng galit ang kanilang mga mukha. Lalo na si Mo Hankong. Medyo paika-ika pa siyang maglakad. Ngunit mahigpit pa ring hawak ang kanyang mahabang sibat. Itinuturo si Henry. Nagmumura. Asong kulot ang buhok. Putang ina mo. Naghahanap ka ba ng gulo? Akala mo ba talagang hindi kita kayang ayusin? Kung hindi ka sang-ayon, umakyat ka sa entablado para sa isang laban hanggang kamatayan. Matapos dumating sina Lu Qingfeng at Mo Hankong. Isang mainitin ng ulo. Isang sumisigaw na gustong makipag-away. Ang grupong ito, sa ngalan ng pag-aaral sa ibang bansa, ay pumunta rito para manggulo kung saan-saan. Tumatanggap ng mga pribilehiyo ng walang pasasalamat. Inaapi pa ang mga estudyante ng Huaxia. Hinahamon ng limitasyon ng mga estudyante ng Huaxia. Sino mang hinayupak ang mangangahas pang sabihin ang walang kwentang salitang iyon na ibigay si Suchen. Ako muna ang aayos sa kanya. Isang grupo ng mga walang buto. Para saan pa ang pag-cultivate ng martial daw? Mas mabuti pang umuwi na lang at maghakot ng dumi. Nakakahiya talaga. Inulit ni Lu Qingfeng lahat ng mga mura ni Suchen kanina. Biglang naramdaman niyang napakasarap sa pakiramdam. Ang mga dating estudyanteng pinagalitan ay hindi nang ahas na magsalita. Sa sandaling ito, lumapit din si Jiang Zini. Ang dalawang panig ay nagkaharap. Ang panig ng mga foreign students ay halos sumabog na sa galit. Karaniwan, sa akademya, sino ang mangangahas na hindi sila bigyan ng respeto ng ganito? Lalo pa silang nag-iisip na mas mataas sila kaysa sa iba. Mayabang at dominante na sila. Hindi pa sila natretong ganito kailanman. Bagamat galit na galit sila sa kanilang puso, hindi rin sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Alam din ni Henry ang kasalukuyang sitwasyon. Kung talagang magpupumilit siya, talagang kikilos si Cao Feng. Ang lakas ng student union ay talagang hindi mahina. Bukod dito, ang bilang ng kanilang mga tao ay ilang beses na mas marami kaysa sa mga foreign students. Iyon pa lang, hindi pa kasama ang mga dating estudyante sa labas ng union. Kapag kumilos sila, wala silang makukuhang kalamangan, kahit gumawa pa sila ng gulo sa itaas. Ang batas ay hindi nananagot sa karamihan. Hindi rin maaaring paalisin o parusahan ang lahat ng mga estudyante ng Luocheng Technical College. At sila, bukod sa mabugbog, wala silang ibang makukuha. Nang maintindihan na niya ang mga bagay na ito, mayroon ng desisyon si Henry sa kanyang puso. Ngunit hindi siya sang-ayon. Ngayon, napahiya siya ng ganito. Kailangan niyang bumawi. Cao Feng, pagsisisihan mo ang desisyon mong ito ngayon. Pagkasabi nito, tumingin si Henry kay Suchen. Suchen, tama ba? Mabuti. Naitandaan ko na ang mukha mo. Masamang tinitigan si Suchen.
Pagkatapos ay naghanda ng umalis si Henry kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kahihiyang ito ngayon, kailangan nilang lunukin. Malamig na umismed si Suchen. Sinulyapan si Henry, saka lang niya napansin, bakit nawawala ang dalawang bata na sina Wang Lin at Wu Tao. Sa sandaling ito, sa bubong ng dormitoryo, nakatayo ang Dean at si Meng Chen. Tinitingnan ng makapal na damdinang sa ibaba. Napailing ng walang magawa, nakakainip, hindi pa nag-aaway. Nasayang lang ang buto ng pakwan ko. Sabi ng dalawang matanda, ngunit may ngiti sa kanilang mga mukha. Kumakain ng buto ng pakwan. Ngunit biglang, boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Yumanig ang buong Luoshan sandali. Sa villa area, agad na nagliyab ang apoy. At umangat pa ang isang mushroom cloud. Hindi bababa sa isang katlo ng mga villa sa lugar ang direktang nasira. Ang Dean at si Meng Chen sa bubong ay natigilan. Nanigas sa kinatatayuan. Naramdaman lang nilang umuugong ang kanilang mga ulo. Hindi alam kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, sa likuran ng Luoshan, dalawang figure na puno ng abo ang lumabas mula sa mga guho. Humihingal. Nang makita ang kanilang obra maestra, medyo natakot din sila. Mukhang napasobra ang kanilang ginawa. Sino pa ba ang dalawang figurang iyon kundi sina Wang Lin at Wu Tao? Habang nagtatalo ang dalawang panig, palihim na pumasok ang dalawa sa villa area nang walang nakakapansin. Noong una, balak lang ni Wang Lin na magsunog. Ngunit kapag nagsama ang dalawang masasamang tao, hindi na ito isa dagdagan ng isa ay katumbas ng dalawa. Kaya't mula sa simpleng pagsusunog, direkta itong naging pagpapasabog sa villa area. Tiningnan ni Wang Lin si Wu Tao at nagtanong, hindi ba't sinabi mong ordinaryo lang ang lakas ng pampasabog na ito? Sa pagkakataong ito, napahamak na siya ni Wu Tao. Wala ring magawa si Wu Tao. Paano ko malalaman? Hindi ko pa naman nagamit iyan. Sinabi sa akin ng nagbenta na hindi naman daw gaanong kalakas. Dati, nang magka-interes, bumili siya ng ilang pampasabog at itinago sa kanyang storage ring. Hindi pa nagagamit. Sino ang mag-aakala na ganoon pala kalakas iyon? Sina Henry at ang iba pa. Pagdating pa lang sa tarangkahan ng villa area, ay direktang napatalsik ng aftershock ng pagsabog. Nang tumingala sila, natigilan sila. Ang kanilang mga villa, lahat ay sumabog na. Putang ina, sinong gumawa nito? Gulat na gulat din si Cao Fong. Yumanig ang kanyang puso. Kaninong tauhan ito? Sinong matapang ang gumawa nito? Nang makita ito, kumaibat ang gilid ng bibig ni Su Chen. Halos nahulaan na niya kung sinong matapang iyon. Alam ni na Wang Lin at Wu Tao na nakagawa sila ng gulo. Kaya't nagmamadali silang pumasok sa Luoshan. Palihim na nagtago. Malakas na sumigaw ang Dean. Ano pang tinitingnan nyo? Apulahin nyo ang apoy. Napakalaki ng apoy. Kung hindi nyo aapulahin, baka masunog ang buong Luocheng Technical College. Pati na ang buong Luoshan. Kaya't nagsimulang mag-apula ng apoy ang maraming estudyante. Ngunit tila lahat sila ay medyo formalidad lang ang ginagawa. Tutal, hindi naman ito ang kanilang tinitirhan. Ano ang kinalaman nila rito? Natigilan si Henry. Nagmumura ng malakas. Hinihiling sa akademya na bigyan sila ng paliwanag. Ngunit walang pumapansin sa kanila. Hanggang sa masunog ang lahat ng villa. Saka lang nakontrol ang apoy. Dahan-daang naapula. Madaling araw na ng sumunod na araw. Ang dormitoryo ng mga bagong estudyante ay buo pa rin. Hindi naapektuhan ng apoy. Ngunit ang villa area ay ganap ng nasunog. Wala nang natirang bahay. Cao Fong, bigyan mo ako ng paliwanag. Kung hindi, tiyak na i-report ko ito sa embahada. Galit na galit si Henry. Ang kanyang villa ay sumabog at naging abo. Tiyak na mga tauhan ni Cao Fong ang gumawa nito. Bago pa makapagsalita si Cao Fong, tumingin si Henry sa Dean ng may malamig na mukha. Dean Feng, kailangan niyong bigyan kami ng paliwanag sa bagay na ito. Ibigay niyo sa amin ang salarin para maparusahan ko. Kung hindi, alam niyo na ang kahihinatnan. Direktang nagmura si Cao Fong. Putang ina mo, anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo bang mga tauhan namin ang nagpasabog sa mga villa niyo? Nasaan ang ebidensya? Kung walang ebidensya, anong tinatahol mo? Walang pakundangan si Cao Fong sa kanila. Sinabi ng Dean, ang bagay na ito ay kailangang imbestigahan ng mabuti ng akademya. Kung mayroong sadyang gumawa nito, tiyak na mahigpit na haharapin ito ng akademya. Walang gaanong pakiramdam ang Dean sa kanyang puso. Tutal, hindi naman siya ang gumastos sa pagpapatayo ng mga villa na ito. Sumabog na kung sumabog na. Ang tanging nagpapahirap sa kanyang isip ay kung sino ba talaga ang gumawa nito. Napakalakas ng loob. Sa sandaling ito, sa gitna ng kaguluhan, palihim na bumalik sina Wang Lin at Wu Tao. At saka, malinis na silang nakapaligo. Inosente ang kanilang mga mukha habang tinitingnan ang villa area. Nagpapakita ng panghihinayang. Sayang,
Ang gagandang villa. Sana ako na lang ang nakatira. Tama iyon. Hindi ko rin alam kung sinong masamang tao ang gumawa nito. Sobrang sama. Salit-salaitan silang nagsalita. Pinapaputi ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi tanga ang Dean. Kahapon, sila lang dalawa ang wala. Hanggang kaninang umaga lang sila palihim na bumalik mula sa labas. Tapos magkukunwaring hindi alam. Ngunit walang sinabi ang Dean. Sinulyapan lang sila. Isang foreign student na may madilim na mukha ang nagsabi. Nasira na ang aming mga tirahan. Wala kaming matutuluyan. Madilim din ang mukha ni Henry. Hindi alam kung ano ang gagawin. Lalo na kung saan sila titira. Ngunit hindi naman sila maaaring matulog sa labas. Dean Feng, hinihiling kong ipamahagi nyo sa amin ang mga maliliit na independenteng bahay na ito. Kasabay nito, kailangan nyong itayo ulit ang villa area sa pinakamabilis na panahon. Tiningnan ni Henry ang Dean. Maaari lang silang umatras ng isang hakbang. Piliin ang maliliit na independenteng bahay. Hindi bababa sa mas maganda pa rin iyon kaysa sa dormitoryo. Direktang nagtanong si Suchen. Bakit sa inyo ibibigay ang mga maliliit na independenteng bahay? Saan kami titira? Kakapili lang niya ng maliit na independenteng bahay. Hindi pa nga siya nakakalipat. Isang pang tao ang may pangmamaliit na sumulyap kay Suchen. Hindi ako nakikipag-usap sa inyo. Inaabisuhan ko lang kayo. Kung saan nyo gustong pumunta, doon kayo pumunta. Walang sinabi ang Dean. Siya mismo ay hindi gusto ang grupong ito. Ngunit bilang Dean, hindi siya maaaring magsalita ng masyadong prangka. Matapos mag-isip sandali, saka siya nagsalita. Mula pa lang sa simula, ang mga maliliit na independenteng bahay ay para sa 10 nangungunang estudyante ng bawat batch ng student union. Hindi ito maaaring ibigay sa inyo. Ang villa area, ipapaalam ko sa school board. Tungkol naman sa kung kailan ito itatayo ulit, hindi ko rin iyon mapagpapasyahan. Kaya sa panahong ito, maabala ko muna kayo sandali. Sabi ng Dean, ganap na hindi pinansin ang namumutlang mukha ni Henry. Kukuha muna ako ng ilang tent para sa inyo. Dean Feng, sinabi ko na, hindi ako nakikipag-usap sa inyo. Inaabisuhan ko lang kayo. Hinayupak, nagalit ang Dean. Kailan pa naging ganito kayabang ang isang estudyante? Nang ahas pang makipag-usap sa kanya ng ganyan. Inaabisuhan siya, hindi nakikipag-usap. Ang laki ng bibig. Agad na isang nakakatakot na pressure ang bumagsak. Direktang nagpaluhod kay Henry sa lupa. Kung ayaw niyong tumira, kayo na ang baalang mag-isip ng paraan. Hindi na sila pinagbigyan pa ng Dean. Nag-iwan ng isang salita at umalis. Ang tatlo kina Suchen ay dinala rin ng Dean. Saka lang tumayo si Henry. Sobrang sama ng kanyang mukha. Ang patirahin sila sa tent. Iyon ay talagang imposible. Naisip niya sa sarili. Muling tumingin si Henry sa mga maliliit na independenteng bahay na iyon. Sa sandaling ito, sa opisina ng Dean, nakaupo ang Dean sa kanyang upuan. Seryoso ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata habang nakatitig kina Wang Lin at Wu Tao. Halos sigurado na siyang hindi makakaligtas sa dalawang batang ito ang bagay na ito. Umamin na kayo ng tapat. Umamin ng ano po, hindi po namin alam. Talagang hindi po namin naiintindihan kung ano ang sinasabi nyo. Nang marinig ang sinabi ng Dean, nagkunwaring hindi naiintindihan sina Wang Lin at Wu Tao. Inosente ang kanilang mga mukha habang tinitingnan ng Dean. Kumaibat din ang gilid ng bibig ni Suchen. Natural na alam niyang hindi aamin ang dalawang ito. Seryosong sinabi ng Dean, wala akong pakialam kung sino sa inyo ang gumawa nito. Kailangan niyong bigyan ako ng paliwanag. Bigyan niyo ako ng makatwirang paliwanag. Ang bagay na ito, ikaw ang bahala. Mamayang gabi, pumunta ka sa opisina ko. I-report mo sa akin ang resulta. Ipinasa ng Dean kay Suchen ang gawaing ito. Pagkatapos ay pinalabas ang tatlo. Yumuko sina Wang Lin at Wu Tao. Walang sinabi. Kumaibat ang gilid ng bibig ni Suchen. Anong ibig sabihin nito? Alam ng lahat sa kanilang puso na sina Wang Lin at Wu Tao ang gumawa ng magandang bagay na ito. Tapos ipinapaimbestiga pa sa kanya ang bagay na ito. Ngunit walang sinabi si Suchen. Dinala niya ang dalawa pabalik sa dormitoryo. Pagkatapos ay pumunta sa villa area. Ang lugar na ito ngayon ay naging isang tumpok na ng mga guho. Ilang mga foreign students ang naghahanap pa rin ng kanilang mga gamit. Hindi alam kung natabunan na o nasunog na. Nang makitang dumating ang tatlo kina Suchen, agad na lumapit ang damdinang na may masamang tingin. Isang itim na foreign student na may crew cut ang lumapit. Galit na nagsabi, anong gusto niyong gawin? Umalis kayo. Hindi ito isang lugar na maaaring pasukin ng mga hamak na tulad nyo. Sa utos ng Dean, narito kami para imbestigahan ang pagsabog sa villa area. Gusto mo bang hadlangan ang aking pagtupad sa tungkulin? Hindi pa nagsasalita si Suchen. Lumapit na si Wang Lin dala ang kanyang Zanma daw. Direktang hinawakan ang kwelyo ng foreign student na iyon.
Agad na nagalit ang foreign student na iyon. Sumugod para turuan sila ng leksyon. Ngunit bago pa siya kumilos, sinuntok na muna siya ni Wang Lin. Ang pagsabog kagabi, may kinalaman ba sa iyo? Ang paghadlang sa aming investigasyon. Hindi ba't guilty ka? Anong ginagawa mo rito? Nagtatago ka ba ng ebidensya? Ginamit ni Wang Lin at Wu Tao ang lahat ng paraan para takpan ang bibig ng matandang itim at binugbog siya ng husto. Putang ina, ang tigas talaga ng bibig. Ayaw umamin kahit mamatay. Matagal na binugbog ni Wang Lin ang matandang itim hanggang sa mamaga ang kanyang mukha at mangisay sa lupa. Dumilim ang mukha ni Su Chen. Sobra na kayo. Ang dalawang batang ito, talagang hindi mabubuting tao. Tinakpan ang bibig ng tao tapos binugbog ng husto. Tapos pinagsasalita. Paano naman makakapagsalita ang tao kung nakatakip ang bibig? Sinabi ni Su Chen ng may matuwid na tono. Lahat tayo ay mga sibilisadong tao. Ang paggawa ng mga bagay ay dapat may ebidensya. Ang pananakit ng tao nang walang ebidensya. Iyon ay tinatawag na pamimilit na umamin. Nang marinig ito ng matandang itim, naantig siya hanggang sa maluha. Sobrang na-excite. Sa wakas, may isang normal na tao. Seryosong sinabi ni Wu Tao. Hindi. May basehan ako sa aking ginagawa. Tingnan nyo. Una, noong pumasok kami, palihim siyang kumikilos. Hindi alam kung ano ang ginagawa. Malaki ang posibilidad na nagtatago siya ng ebidensya ng krimen. Pangalawa, sa normal na sitwasyon, laging bumabalik ang salarin sa pinangyarihan ng krimen para tingnan. Ang Luocheng Technical College ay napakalaki. Hindi siya pumunta sa ibang lugar. Bakit siya kailangang pumunta rito sa oras na ito? At saka, kaming mga estudyante ng Huaxia ay may marangal na pag-uugali. Imposible kaming gumawa ng ganyang bagay. Ang mga bagong estudyante ay pawang mga talentadong tao na maayos na na-educate. Lalo na't hindi sila gagawa ng ganyang kasamaan. Kaya't iisa lang ang katotohanan, ang salarin ay isa sa mga foreign students na ito. Seryosong nag-analyze si Wu Tao. Nag-transform bilang isang sikat na detective. Natulala si Su Chen nang marinig ito. Anong klaseng paraan ng pangangatwiran ito? Bakit parang pamilyar? Sige, napakatalino ng analysis ni kasamang Wu Tao. Matapos ang aking analysis, halos pareho kami ng conclusion ni kasamang Wu Tao. Kung gayon, maaari na nating makumpirma ngayon, ang batang ito nga ang nagpasabog sa villa area. Inilahad din ni Wang Lin ang kanyang analysis, na ikinapalakpak ni Wu Tao. Nang makita ito ng matandang itim, direkta siyang natigilan. Hinahanap lang naman niya ang kanyang mga gamit. Kumaibat-kibot ang mga mata ni Su Chen. Natulala nang marinig ito. Ang dalawang ito, napakagaling talagang magbintang. Hinimas niya ang kanyang baba. Nasaan ang ebidensya? Ito ay haka-haka lang. Kailangan nating maghanap ng ebidensya. Bagamat napakatalino ng inyong haka-haka, kung walang ebidensya, hindi ko maaaring i-report ang inyong haka-haka sa dean. Pagkasabi nito, tumalikod siya, mukhang nahihirapan. Agad na naintindihan ni Wu Tao ang ibig sabihin. Nagmamadali siyang kumuha ng isang pakete ng pampasabog nang walang nakakapansin at isinuksok ito sa damit ng matandang itim. Malakas na sumigaw si Wu Tao. Report, Boss Su. Nahanap ko na ang ginamit niyang gamit sa krimen. Lumingon si Su Chen. Puno ng excitement ang kanyang mukha. Nasaan? Dalhin mo rito para makita ko. Seryosong hinayla ni Wu Tao ang damit ng matandang itim. Ipinakita ang pakete ng pampasabog na isinuksok niya kanina. Ito nga, ito siguro ang ginamit niyang gamit sa krimen na hindi pa niya nagagamit lahat. Balak niyang humanap ng lugar para itago. Sinabi rin ni Su Chen ng may matuwid na tono. Direktang kinumpirma ang bagay na ito. Ganoon ba? Kung gayon, makukumpirma na natin ang bagay na ito. Ang batang ito nga ang gumawa. Tanging ang matandang itim na nakahandusay sa lupa. Tulala ang mukha. Ano ba talaga ang nangyari? Paano siya naging kriminal? Hindi nagtagal. Sa opisina ng dean, dinala ng tatlo kina Su Chen ang matandang itim. Nang makita ang eksenang ito, direkta siyang natigilan. Ano na namang sitwasyon ito? Bakit direkta nilang iginapos ang isang foreign student dito? Nagulat. Hindi niya inaasahan na ang paggapos lang ni Su Chen sa matandang itim sa opisina ay ikagugulat na ng dean ng Luocheng Technical College. Inutusan ko kayong ayusin ang mga kahihinatnan. Tapos direkta kayong nagdala ng isang scapegoat dito. At foreign student pa. Akmang tatanungin na sila ng dean. Nang biglang hinayla ni Wu Tao ang damit ng matandang itim. Ipinakita ang pakete ng pampasabog sa loob. Dean, ito po ang ebidensya. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman lang ng dean ang sakit ng ulo. Malinaw na ito ay isang frame-up. Sakto namang nagmamadaling malakas na nagpaliwanag ang matandang itim. Sobrang emosyonal. Nambibintang sila sa akin. Putang ina. Ayaw pang umamin.
Dinagana ng tatlo ang matandang itim at binugbog ulit ng husto. Nang makita ito ng Dean, kumaibat ang gilid ng kanyang bibig. Putang ina, sa harap ko pa talaga. Pwede bang huwag kayong ganyan? Hintayin niyo man lang akong tumalikod. Matapos ang matinding bugbugan, muling nagtanong ang Dean, talaga bang hindi ikaw? Umamin ka ng tapat, hindi ako magpaparatang sa mabuting tao. Ngunit hindi ko rin palalampasin ang masamang tao. Nang marinig ito, direkta ring natigilan ang matandang itim. Hindi, talagang hindi ako. Nambibintang sila sa akin. Pagkasabi nito, nakita ng matandang itim na tumayo ang Dean at pumasok sa kabilang kwarto para kumuha ng tubig. Hanggang sa walang magawa ang matandang itim kundi itatak ang kanyang thumb mark para aminin ang kanyang kasalanan. Saka lang natapos ang bagay na ito. Kasabay nito, sa mga guho ng Villa area, nakatayo si Henry roon. Sobrang sama ng kanyang mukha, lalo na nang malaman niyang isang bagong foreign student nila ang sapilitang dinala. At ang krimen ng pagpapasabog sa Villa area ay ibinintang sa foreign student na iyon. Hinayupak, malinaw na pinupuntirya tayo nito. Ang bagay na ito ay talagang hindi maaaring palampasin ng ganito. Malamig na sinabi ni Henry. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti. Madaling araw ng sumunod na araw. Maaga nang dumating si So Chen sa harap ng isang malaking pabrika ng bakal sa likuran ng akademya. Sumunod din sina Wang Lin at Wu Tao. Ang 10 nangunguna ay naroroon na lahat. Ang lugar na ito ang kanyang huling layunin sa pagpasok sa Luo Cheng Technical College, ang Abyss Battlefield. Nang papasok na, muli niyang napansin ang isang panggrupo na papalapit sa tabi. Ang nangunguna ay si Henry. Halos 30 katao, ayon sa mga patakaran ng akademya. Kailangan din nilang pumasok sa Abyss. Nakita ni Henry si Su Chen. Isang bakas ng killing intent ang kumislap sa kanyang mga mata at naglaho. Natural na nahuli rin ito ni Su Chen. Ngunit walang sinabi kung ang mga dayuhang demonyong ito ay marunong makiramdam at hindi manggugulo sa kanya. Ayos lang. Kung mangangahas silang lumapit, huwag siyang sisihin kung magiging malupit siya. Pagpasok sa pabrika, saka lang niya natuklasan na sa gitna mismo ng pabrika ay may isang higanteng bitak na halos 10 zang, isang sukat, ang lapad. Naglalabas ng isang aurang nakakatakot. Sa tabi, may ilang mga taong sugatan na binibendahan. Mayroong nawalan ng isang kamay, isang paa, at mayroon ding nawalan ng kalahati ng ibabang katawan. Napakatindi ng amoy ng dugo. Isang killing intent ang umusbong sa kanyang puso. Seryoso ang mukha ni Cao Feng na hindi pa nangyari dati. Sinulyapan niya ang grupo ni Su Chen. Ang pagpasok sa Abyss ay parang pagpunta sa digmaan. Direktang haharapin ang mga miyembro ng ibang lahi. Malaki ang posibilidad na mamamatay kayo. Ngayon, maaari kayong pumili na bumalik. Walang magsasabi ng anuman sa inyo. Nang marinig ito, komplikado ang ekspresyon ng 10 bagong estudyante. May bakas ng kabataan sa kanilang mga mukha. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong umatras. Si Wang Lin naman ay mayabang na isinukbit ang kanyang Zanma daw sa balikat. Bilisan nyo na, hindi na ako makapaghintay. Nang makita ito ni Cao Feng, nasiyahang tumango siya. Tumalikod siya para pumasok, ngunit hinaranggan siya ng isang taong nakasuot ng unipormeng militar. Ang mga Zazong, halo-halong lahi, bastardo, sa ibaba ay nagsisimula na namang magkagulo. Napakalubha ng mga nasawi. Kayo, nang marinig ito